Sa mga may sakit dyan, hindi lang po cancer. Kahit wala kayo nito para ma-prevent ang cancer. Merong 6 na kailangan mong ipasok sa araw-araw mong pagkain. Hindi ko sinabing lahat sama-sama. Basta araw-araw meron kahit man lang isa, cancer-fighting foods to eh. So ito yung mga pagkain na lumalaban sa cancer. At Alright. kompleto po ang clinical studies na itong mga to. Alright? Okay. So, 6 lang to. 6. Umpisa Banggitin- natin sa number 1. O, babanggitin ko na lahat o isa-isa na? Sige, isa muna. Number Okay. 1. Number 1, green tea. Bakit ang green tea daw ay napakahusay sa cancer? Kasi naglalaman po siya ng EGCG. O, Parikoy, anong ibig sabihin ng EGCG? Ito po ay Gallo, Catechin, Galleta. Catechin, Galleta. Ha? Catechin, Galleta. Okay, galate. Galate. Opo, nagtataglay po ang green tea ng napakataas na Epigalio catechin galate. Okay? Ano yon? Ano yung ECGC niya na yan? Okay, it's a unique plant compound that gets a lot of attention for its potential positive impact on health. It's thought to reduce inflammation, aid weight loss, and help prevent heart and brain disease. Dahil dito sa EGCG na to, nakita po sa clinical study niya na nagtatanggal po siya, na magaling po siya sa pamamaga, anti-inflammatory. Nakakatulong siya para bumagsak ang timbang, bumaba, pumayat. O kaya pala marami nag-green tea. Yun! At nakaka-prevent siya ng iba't ibang klase ng sakit sa puso at utak. Ayun. So, yun yun. So, Green pwede tea. kayo mag-green tea, Doc. Gaano kadalas kami pwedeng uminom ng green tea? Wala namang problema, tsa ayan. Pero ang suggestion, rekomendasyon ni Doc Atoy, 2 hanggang 3 cup lang ng green tea a day will Okay, definitely help you. Yeah. Number 2, turmeric. Alright. Okay, ano ang turmeric sa Tagalog? Luyang dilaw. Yun! Okay. Kasi nagtataglay ang turmeric ng tinatawag namin sa siyensya na curcumin. Ano yung curcumin? Turmeric, and especially its most active compound, curcumin, have many scientifically proven health benefits, such as the potential to prevent heart disease, Alzheimer's, and cancer. It's potent anti-inflammatory and antioxidant, and may also help improve symptoms of depression and arthritis. Yon pala ang nagagawa ng curcumin. Yon. Dahil ito po ay naandyan dyan sa turmeric. At so ano ang sabi niya? Scientifically proven. So Wow. ang turmeric po, hindi pa tayo tao, hindi pa tao ang ating mga magulang, hindi pa tao ang ating mga lolo't lola, ay ginagamit na pong panggamot sa iba't ibang sakit noon pang araw. Ang Turmeric. problema, nakakalimutan na po natin ngayon na ipakilala siya na makakatulong sa ating kalusugan. Alright? Alright. Number 3, broccoli and bean sprouts. Yan! Oh, Broccoli, nakakagulat to, ha? bean sprouts. Akala natin ang broccoli ay cruciferous vegetable, ya? Aha. It is a cruciferous vegetable, pero ang taglay po na itong broccoli na to ay punong-puno po siya ng source ng vitamin K, vitamin C, folate, o yung tinatawag nating folic acid, at nagpo-provide din po ito ng potassium at fiber. Okay? Bakit ba siya maganda? Kasi nagbibuild siya ng Collagen, which form the body tissues and bone. Kita nyo, dahil ang broccoli at ang broccoli sprouts, actually, mas effective yung broccoli sprouts. Yung patubo pa lang, okay? Bakit daw? Kasi yung collagen na binibuild netong broccoli na to sa loob ng katawan nyo, nire-repair niya ang tissue at yung sira problema sa ating mga buto. Ayan. At meron po siyang sulforaphane. Yan, may laman siyang sulforaphane. yun ang pinaka-importanting laman. So, sa mga doktor na nanonood ngayon, bakit? Ba't maganda broccoli? Ano ang scientific explanation mo? Ano ang laman nito? Bakit makakatulong? Dahil po sa meron siyang sulforaphane. Ano yung sulforaphane, Parigon? There's a compound within the isothiocyanate group of organosulfur compound. It is obtained from cruciferous vegetables. Sa cruciferous vegetable lang nakukuha tong sulforaphane na to. Broccoli, Brussels sprouts, and cabbages. At hindi lang yon, may laman din po ang broccoli na quercetin. Ano yung Quercetin quercetin? is the most abundant dietary flavonoid. It has been linked to improve exercise performance and reduce inflammation.
blood pressure, and blood sugar level. Plus, it may have brain protective, anti-allergy, and anti-cancer properties. Nakita nyo? Nakita po dito yung quercetin, yung isang compound na quercetin na may mataas na flavonoids. Ano yung flavonoids? Ito po yung anti-cancer formula na nakukuha natin sa lahat ng pagkain na may quercetin. Oh. Yo! So, isama nyo sa diet nyo ang broccoli, ha? Ayan. Oh, pang-apat. Pang-apat, meron po tayong mushroom. Sa mushroom naman, Oh. okay, are rich in vitamin B, riboflavin, niacin, and pantothenic acid. Pantothenic. Pantothenic acid. Mm. And the combination helps protect heart health. Niacin is a good for digestive system See? and for maintaining healthy skin. Oh. Pantothenic acid is good Ulit, for pantothenic acid. Pantothenic. Pantothenic acid is good for nervous system. Yun, ang pinaka-importante, tandaan nyo. Kailangan maayos natin ang central nervous system. Central nervous system. Central nervous system dahil yung brain natin ang mag-uutos sa katawan mo na mag-function properly. Si central nervous system ang mag-uutos sa katawan mo na lumaban sa kahit na anong sakit. If your central nervous system is at peak of its function, Oh. wala kang sakit. At hindi lang yon, it helps the body make the hormones it needs. See? Nakaka-correct, Bibigay. bibigay pa ito ng additional hormones para maging balanse ang hormones ng isang tao. Ayan, Galing! ang galing Yan yung ah. mushroom. Onions! Teka lang, mushroom. Mushroom. Anong klaseng mushroom? Maraming klaseng mushroom. Oh, maraming klaseng mushroom at siguro hindi na bago sa iisa pandinig natin. Pero napakaraming klase ng mushroom. Kahit anong mushroom na food, pwede niyong gamitin. Alright? Mm. Okay. Next is... Panglima na. Oh, yeah. Onions. Oh. Yan. Sibuyas. Onion contains antioxidant and compounds that fight inflammation, disease, triglycerides, and reduce cholesterol level. All of which may lower heart disease risk. Woy! Their potent anti-inflammatory properties may also help reduce high blood pressure and protect against blood clots. Tandaan nyo, ang sibuyas ay napakataas na laman ng antioxidant. Pag sinabing antioxidant, tagahinto ng oxidation process. Tagapagpatigil ng laban sa oxidation. When you hear the word anti, it means against. Diba? Anti-Marcos, against Yes. Marcos. Oo. Anti-ERAP, against ERAP. So, when you hear the word sa mga gamot naman, anti-inflammatory, against inflammatory. Oo. Pero may... Antioxidant, against oxidative oxidation. Aha. Anong ibig sabihin? Ano ba yung oxidation, Doc? Yan po yung nagagawa ng free radicals. Ang free radicals ay dahil nakaka-create siya ng oxidation, yun yung nagfo-form kung bakit nagmumutate o dumadami ang cancer cells. Ayan. So pag pinahinto mo ang oxidation process sa katawan ng tao, walang magmumutate, walang magiging cancer. Ayun. Hindi sila dadami. Hindi sila dadami. Sila. Okay. At ang kagandahan yan, ang onions ay meron anthocyanins. Ayusin mo, Anthocyanins. ano ang anthocyanin? Anthocyanins are a type of flavonoid, Flavonoid ulit. a class of compounds with antioxidant effects. Found naturally in a number of foods, anthocyanins are the pigments that give red, purple, and blue plants in their rich coloring. Kaya warning, pag magbabalat kayo ng sibuyas, wag balat na balat, yung pinakamatigas lang sa ibabaw. Ayun. Dahil ang pinakamataas na flavonoids or anthocyanin sa sibuyas ay yung kulay purple or red pa. Ayun. Ha? Okay. Meron din siyang pectin. Oh. Pectin 3, 3, 4, 7, Hindi yan pectin. Ano? Fisetin. Fisetin. Yeah? Fisetin. Okay. Bisetin ka eh. Fisetin. Fisetin. Fisetin is a Yan. dietary flavonoid found in various fruits, strawberry, apples, mangoes, persimmons, kiwis, and grapes. Vegetables, tomatoes, onions, and cucumber.
nuts and wine that has shown strong anti-inflammatory, Oh, nakakatanggal ng pamamaga. antioxidant, Oh. anti-tumorigenic, Oh, tanggal ng No, tumor. no. Anti-tumorigenic. Ibig sabihin, hindi magfo-form ng, Hindi ng magpo-form. tumor. Okay. Oh. Anti-invasive, Nakakatanggal ng sugat, nakakahilom ng sugat. anti-angiogenic. Anti-angiogenic. Okay, kapag po merong rashes ang ang anak ninyo, malaki po yung tutulong ng onion. Onions. Isang medium size na onion. Okay. Pakinggan nyo mahiga, isang medium size na onion, medium size, lalagyan mo ng 1 tablespoon na distilled water. Ibe-blender mo po ito, ibe-blender. Blender mo, pare, blender. Hindi pa masyado. Blend. Pag na-blender na, salin nyo ngayon sa lalagyan, okay, sa platito. Parang ointment na to. Yan ngayon ang ipapahid nyo sa kahit na anong skin rashes, skin allergies na meron kayo. Oh. Malamig po itong pakiramdam nito Ganun at pala. magaling po siyang magpatuyo, magpatanggal ng rashes ng sugat. Alright? Alright. Okay na tayo sa onions. Oh, and number Number 6, six. last but not the least, Black. Yan. Pepper. Yeah! Black pepper! Ang black pepper ay high in antioxidant. Free radical are unstable molecules that can damage your cells. It has anti-inflammatory properties. It may benefit your brain. Oh. It may improve your blood sugar control. It may lower cholesterol levels. Oh. And it may have cancer-fighting properties. Yan ang nagagawa ng black pepper. Kaya, mas maganda po lahat ng pagkain natin ay binubudbura natin ng pepper. Kung ako sa inyo, sisimutin Black ko. pepper. Kasi di ba may buo niyan tsaka may Buo, durog. oo. Pero syempre, pagkakain tayo, masarap yung durog. Right? Hindi, gusto ko yun. Pero kung napanood nyo yung tinimpla natin dati, black pepper. Black pepper yun. Oo, hindi kayin. No? Pero kung may kayin. Oo. Bakit daw maganda ang black pepper? Scientific tayo. Ano ang meron kay black pepper kung bakit maganda siya sa lahat ng tinuturuan natin ngayon na may sakit? Because of the piperine or piperine. Ano yung piperine? Piperine is a major alkaloid found in black pepper. And the alkaloid is used as an herbal product for its purported anti-inflammatory, See? Nakakatanggal siya ng maga. antioxidant, and anti-tumor properties. Okay. So, mga kaibigan, uulitin ko, lalong-lalo na yung mga existing cancer patients natin. Itong 6 na to, available. Available sa Pilipinas. Available kahit Ibang bansa. saan, kahit sa ibang bansa. Ang pakisuyo lang natin, isama nyo sa daily food diet ninyo